Hello guys, so maligayang pagbabalik sa aking channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon guys is paano i-run yung aking ginawang program which is Barangay Information System. Kasi marami kasing nagtatanong dito guys kung sir, paano po ba yan i-run yung ating system? Okay, so maraming nagtatanong sa aking YouTube at marami ring nag-PPM sa akin kung paano dito i-run. So ngayon, try muna natin siyang i-login kung anong error ang lalabas. Okay, so try natin to login. Okay, so kadalasan meron nagpi-PM sa akin na sir, ito po yung error, hindi po siya makakonect or hindi po siya dediretso sa ating form.main. So paano po ba yan sir? Okay, so stop muna natin yung ating pag-run. Then after that, puntahan natin yung ating SQL server. Okay, dito tayo sa SQL server 2014. Okay? So before tayo magpo-proceed dito guys is dapat naka-install na kayo ng ganito, Visual Studio 2013, SQL Server, Div Express, .NET Bar at saka yung ating SAP Crystal report. Okay? So huwag kayo mag-alala guys, meron din akong video nito kung paano mag-install ng ating .NET Bar. Ilalagay ko lang sa description yung link nito kung paano mag-install. Okay? So, dito muna tayo sa ating SQL Server. Then, press natin tong connect. Okay? So, yung ating SQL Server. So, dito tayo ngayon sa database. Okay? So, since wala pa ditong database, so dyan natin ilalagay yung ating barangay system na database. So dito guys is gagawa tayo ng login security sa ating database. Okay, so since ang ating code is meron siyang login security na Jomari, tapos yung password niya is 12345. So ngayon gagawa tayo ng login security para rin ito sa security ng ating database para hindi siya basta-basta ma-open. Okay, so right click mo lang dito guys, then click mo yung properties, then click mo yung security, then iset mo dito sa SQL Server and Windows Authentication Mode. Okay, so kapag na-set na siya, so click mo yung okay. Then after that, so punta ka dito sa security, then logins, then right click ka dito, then new login. Okay. So dito naman guys, so click natin yung server rules, then system admin. Balik tayo sa general, then dito tayo gagawa ng ating login form which is yung ating login name. So lagay ko lang dito is Jomari. Jomari kasi since yung Jomari yung nakalagay natin dito, so Jomari din yung ilalagay natin dito. So nakadepende na rin yung sa inyo kung anong login name yung ilalagay nyo. So, what if yung name yung ilalagay nyo? So, change nyo lang yung login name dito. So, meron din namang mga DB connection dito. So, change mo lang lahat. Okay? So, ngayon, click natin yung SQL Server Authentication. Then, lagyan natin dito ng password. So, since yung password nakalagay dito is 12345, 12345 din yung ilalagay natin. So, 12345. And dito is 12345. Then, press natin yung okay. Okay? So, nakaragawa na tayo ng login. So, disconnect muna natin. Then, try natin to connect. Ang next step natin gagawin is punta tayo sa ating search. Then, click mo yung, type mo yung components. Okay, component. Then, click mo siya. Then, lalabas to. Then, click mo yung services. Then, hanapin mo yung SQL server. So, type mo lang dito S. So, ito yun. So, Jumari yung aking name. So, right-click mo lang. Then, restart. Okay, so kapag ito rin yung ginamit mo, SQL server, MySQL server. So, unclick mo lang yung restart. Okay, so after mo ma-restart, so, close mo lang yan. And then, after that, balik tayo sa ating login form, which is set natin to into SQL Server Authentication.
and then type mo lang yung login mo. Then dito naman is password 1, 2, 3, 4, 5. Then connect. Okay? So dito naman, new password 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Then dito naman is 1, 2, 3, 4, 5. Then enter. Okay. So nakagawa na tayo ng login security. So okay, try naman natin to disconnect, then login natin ulit. Okay? So kapag nag-connect ka, so hindi ka makaka-connect kasi meron na siyang login security. Okay? Yan yung magandang gamitin kapag gumagawa ka ng malalaking project. Lagyan mo lang yun ng password. Okay? Then type natin yung ating password which is 1, 2, 3, 4, 5, then connect. Okay, so right-click lang natin to database, then restore database. Then click natin tong device. Then dito natin hahanapin yung ating nilagay natin na .backup file. So since wala pa tayong nalagay na .backup files, so close muna natin to. Then punta tayo sa ating file. So click natin tong barangay information, then database, then copy natin to. Then, punta tayo sa ating this PC. Then, sa C, program files. Then, hanapin natin tong Microsoft SQL Server. Then, click natin tong MySQL Server. Then, click. Then, backup. Then, dyan natin i-paste yung ating database. Okay? So, since na-paste na natin, so close natin to. Then, balikan natin yung ating SQL Server. I-right-click lang natin. Then, restore database. Then, dito naman is click natin yung device. And then, click natin tong button. Then, add file. Then, ito na. So, automatic na siya na pupunta sa path na ating nilagay kanina which is yung backup. So, click natin yung ating nilagay na barangay database. Then, okay. Then, okay. Then, okay. Successfully restored yung ating database. So, okay lang natin. So, click natin to. Then, click natin yung table kung gumana ba siya. Okay, so gumana yung ating database. Okay, so gumana yung ating restoration ng ating database. So, after ma-restore ng ating database, so ngayon, puntahan natin yung ating program. Kung pwede na ba siyang i-run. Okay? Click natin tong start. Then, type natin dito, admin. Okay, so, puntahan natin yung ating database muli. Then, click natin yung table user account. Then, dito nakalagay yung user ng ating login. So, which is admin and then 1, 2, 3, 4, 5. So, try natin admin. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Then, login. So, tignan natin kung meron pa ba siyang error. Okay, so meron pa rin siyang error. Bakit kaya meron pa rin siyang error? Okay, so dahil dyan dito sa ating data source. Okay, so ang data source na ginamit ko dito is desktop 9806780. So, yan yung name ng aking server ko dati. So, since bago na yung ating server, so stop muna natin to, then i-change natin to. Okay, so click natin to. And then, click natin yung ating connect. So, ito yung ating name ng ating server. Okay, so since marami akong connection na ginawa, so mas maigi siguro na i-replace natin all. So, okay, press natin Ctrl F, then copy natin to. Then, paste natin dito. And then dito naman, change natin yung current document niya into entire solution para ma-replace yung ating bago na ilalagay na server name. So, dito natin ilalagay yung ating bagong server name. So, which is ito. So, copy lang natin. Then, paste natin dito. So, naka-enter solution na siya. Then, dito tayo sa replace all. Then, check. Then, yes. Okay? So, 21 lang yung na-replace. So, okay? So, try naman natin to.
run kung na-replace. So, tingnan natin kung na-replace ba lahat. Dito tayo sa login. Okay, so na-replace na yung ating new na name server. Okay, so try natin to run. So, login natin dito, admin. Then dito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so gumana na yung ating barangay information system. So, I hope guys na nakatulong ako sa inyo sa yung thesis or ano man sa sa yung barangay. I hope na makatulong tong system na to sa yung barangay. So, and don't forget to subscribe my channel and also don't hesitate to click the notification bell. So, yun lang po. Salamat.